to the ice up north around Old Fort. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sarah. Ako si Simon. Ako si Yuan. Ako si Summer. Ako si Iber. Ako si Sylvie. Ako si Ice. Ako si Alexa. Ako si Ted. Ako si Jerry. Ako si James. At ako si Margie. At kami ang Pangkat-apat. Isang grupo ng mga magidasig na mag-aaral mula sa Rizal National Science High School. Narito kami ngayon upang pag-usapan ang isang napakahalagang paksa na may kinalaman sa ating obligasyon at responsibilidad sa pag-aalaga ng ating anyong tubig at anyong lupa. Sa ating paligid, tayo pinagpala ng napakagandang kalikasan mula sa mga mataas na bundok, malawak na kapatagan, hanggang sa mga malilinis na dagat, umaagos na ilog at tahimik na lawa. Lahat ng mga ito ay nagbibigay daan sa atin upang magkaroon ng mga buhay at kabuhayan. Ang mga anyong ito ay hindi man lang tanawin kung hindi mga mahalagang anyong nagbibigay ng seguridad at sustento sa ating mga komunidad. Ang mga anyong lupa at tubig na ito ay may napakalalim na papel sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa ating mga lupa, tayo ay nag-aalaga ng mga halaman, nagtatanim ng mga pananim, at nagtatayo ng mga tahanan. Mga aktibidad na hindi lamang kumakatawan sa ating pangkabuhayan, kundi pati na rin sa ating mga pangarap. Sa mga anyong tubig, nakakatayo tayo ng mga malinis na alamin at mga isda na nagsisilbing ating pangunahing pagkain. Mahalaga rin ang mga ito para sa ating irigasyon, pagbabiyahe at iba't iba pang pangangailangan. Sa madaling salita, ang kalikasan ang ugat ng ating pangkabuhayan. Ngunit sa kabila ng mga biyaya hatid ng ating kalikasan, hindi natin maiaakila na tayo ay naharap sa mga seryosong problema. Ang polusyon labis sa pagtapon ng basura, pagputol ng mga puno, pagmimina, mga suliraning nagbibigay ng takot pangamba sa ating hinaharap. Ayon sa mga pag-aaral, ang saklaw na kagubatan ay bumaba mula sa 70% noong unang bahagi ng ika-20 siglo hanggang sa 24% noong 2020. Ang bansa ay nawawala ng 47,000 hektarya ng rainforest taon-taon at nawala ng humigit kumulang 60% ng kagubatan sa mga nakalipas na 80 taon. 43% ng mga ilog sa bansa ay nadumihan. Higit sa lahat ay dahil sa mga dumi na hindi nagagamit sa bahay at mga basurang pang-industriya at agrikultura. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, mayroon tayong kakayahan na gumawa ng pagbabago. Maaari tayong magsimula sa maliliit na hakbang tulad ng tamang pagtatapon ng basura, pagtatanim ng puno at pangangalaga sa ating mga pinagkukunan ng tubig. Maaari din natin gamitin ang bioremediation na siyang proseso ng paglilinis ng mga pulutan sa isang lugar gamit ang mga microorganismo. Mahalaga din ang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol dito upang matuto ang mga iba tungkol sa tamang pangangalaga sa mga lupa at tubig. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga at may malaki epekto sa ating kalikasan. Sa huli, ipinapayag namin na ang kalikasan ay ang ating tahan. Kaya dapat lamang na ito ay protektahan at ingatan upang masiguro ang ligtas at masaganang kinabukasan. Hindi lamang para sa atin, kundi para na rin sa mga susunod na henerasyon. Muli kami ang Pangkat-apat. Maraming salamat sa inyong panonood. At mga isda na nagsisilbing pangunahing pagkain. May malaking epekto sa ating kalikasan. Sa huli, dapat nating ingatan. Ulit nga. Ang polusyon labis sa pagtapon ng basura, ang pangamba sa ating hinaharap. Ayon sa mga pag-aaral, ang kagubatan ay bumaba sa Narito kami ngayon upang pag-usapan ng sa napakahalagang paksa na may kinalaman sa ating obligasyon at responsibilidad at mga anyong tubig at anyong lupa. Sa ating paligid, tayo pinagpala ng napakagandang kalikasan mula sa mga mataas na bundok, mahalawa. Ang mga anyong sustento sa ating komunidad. Ang mga anyong lupa at tubig na ito ay may napakalalim na halaga.
Go na ba?